Kung dito sa Pilipinas noon, patok ang love triangle nila Ninoy, Cory at Imelda kung napanood nyo na yung video ko dyan. Sa labas ng bansa ay patok naman ang love triangle nila George Harrison, Eric Clapton at Patricia Boyd noong 1960s. Si George Harrison ay lead guitarist ng bandang The Beatles na kasama ni Ringo Starr, Paul McCartney at John Lennon. Si Patricia Ann Boyd o mas kilala sa Patty Boyd ay isang supermodel ng dekada 60. Napili siya na mag-participate bilang extra feature sa The Beatles movie A Hard Day's Night at bagamat maiksi lang ang partisipasyon niya rito, hindi napigilan ni George Harrison na mapansin ang magandang modelong ito. Di nagtagal, inimbitahan ni George si Patty na makipag-date pero tumanggi ito dahil meron pa siyang engagement sa photoshoot that time. Matapos ang ilang linggo at natapos na ni Patty ang kanyang photoshoot, bumalik na siya sa pag-film ng The Beatles movie at finally, tinanggap na niyang imbitasyon ni George. Mula noon, dito na nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Si Patty at George ay na-engage noong December 25, 1965 at nagpakasal ito noong January 21, 1966. Ang best man pa rito ay si Paul McCartney, na kabanda niya sa The Beatles. Noong 1969, nag-compose pa ng kanta itong si George Harrison para sa kanyang minamahal na si Patty at ito ay pinamagatang Something. Nakalaunan ng kantang ito ay isa sa naging most re-recorded in the rock world at naging parte sa huling album ng Beatles na Abbey Road. Nung time na yon, mag-best friend na si Eric Clapton at George Harrison. Sabay silang sumusulat at nagre-record ng kanta. Kumbaga music partner silang maituturing at common na lang na makikita si Eric Clapton sa bahay ni George Harrison na nagja-jamming at sabay na nagko-compose ng kanta. Dito na nagsimulang mahulog ang loob ni Eric Clapton sa asawa ng kanyang best friend. Mula noon, lagi nang nagpapapansin at nagpapabibo itong si Eric kay Patty. Gayunpaman, unang nakuha ni Eric ang loob ng kapatid ni Patty na si Paula Boyd matapos ang concert nito sa Liverpool. Kalaunan nagsama na itong si Eric at Paula sa iisang bubong. Kaya nga lang, si Patty pa rin ang nasa isip ni Eric. So ang ginagawa ni Eric, pinapadala niya lagi ng ticket si Patty para magkaroon ng pagkakataon na makita siya ni Eric. At syempre nagpupunta naman itong si Patty. Meron ngang time na nagkita si Patty at Eric Clapton ng palihim sa isang apartment sa Kensington. Inaya ni Eric si Patty na magpunta rito para mapakinggan ang bago niyang kantang isinulat. Pagdating ni Patty sa apartment, plinay ni Eric ang kanta niya sa recorder na pinamagatang Layla. Ang kantang ito ay patungkol sa isang lalaki na sobrang in love sa isang babaeng hindi na available. Ilang beses ito pinapatugtog ni Eric habang nakatingin sa mukha ni Patty para tingnan kung anong magiging reaksyon nito. Dito na pagtanto ni Patty na ang kantang Layla ay isinulat ni Eric Clapton para sa kanya. Bukod sa kantang Layla, isinulat din ni Eric Clapton ang Bell Bottom Blues at ang kantang Wonderful Tonight para kay Patty. Dahil si Eric Clapton ay hindi mahusay sa pag-express ng kanyang feelings sa pamamagitan ng pagsasalita, idinadaan na lang niya ito sa pagsusulat ng kanta at dito binuhos ni Eric ang feelings niya para kay Patty. Take note lang ha, mag-asawa pa si Patty at George Harrison dito. Si George Harrison na best friend ni Eric Clapton. Pagkaraan ng ilang buwan, mas naging hayag na si Eric sa nararamdaman nito kay Patty. Siyempre hindi komportable noong una si Patty sa kung anong direksyon ang tatahakin niya. Pero na-realize niya na sobra na siyang na-inspired sa passion at creativity na meron si Eric Clapton. At dahil sa music, hindi na niya mapigilan ang sarili niya para mahulog ang loob kay Eric. Mula noong 1968, nagkakaroon na ng problema ang relasyon ni George at Patty. Dahil si George ang pinakatahimik sa banda at laging gusto na nag-iisa, lalo itong na-depress at na-involve sa pinagbabawal na gamot at sobrang pag-iinom ng alak. Hanggang sa nauwi sa hiwalayan ang relasyon ni Patty at George Harrison noong taong 1977. Ayon kay Patty, nang desisyon niya na makipag-divorce kay George ay dahil sa pagkakaroon nito ng affair kay Maureen Starkey
na asawa ni Ringo Starr. Nga pala si Ringo Starr ay drummer ng The Beatles na kabanda ni George Harrison. Dahil sa iskandalong ito, naghiwalay din ang mag-asawang si Ringo at Maureen. Kaya nga nung nalaman ito ni John Lennon, nagalit talaga ito. 1970 nung nabuwag ang Beatles. 5 taon makalipas, 1975, na-finalize na ang divorce ni Ringo at Maureen. At dito nagka-affair naman si Ringo sa American fashion model na si Nancy Lee Andrews. So balik tayo kay Patty at Eric Clapton. Dahil napawalang bisa na ang kasal ni na Patty at George Harrison, dito na naging opisyal ang relasyon ni Patty at Eric Clapton. At noong 1979, ikinasal na ang dalawa. Hindi naging madali kay Patty ang buhay niya sa piling ni Eric Clapton nung mag-asawa na sila. Dito naranasan ni Patty ang emotional stress dahil sa iba't ibang bisyo na meron nitong si Eric Clapton. At napapaisip tuloy siya ngayon kung nagkamali ba siya na hiwalayan ang dating miyembro ng Beatles na si George Harrison. Di nagtagal, ang relasyon ni Eric at Patty, pagkaraan lang ng 5 taon na magkasama bilang mag-asawa, tuluyan nang iniwan ni Patty si Eric Clapton at nakipag-divorce noong 1989. Ang divorce petition ni Patty kay Eric Clapton ay dahil sa pagkalulong ni Eric sa alkohol at pagtataksil nito nung nagkaroon nito ng affair sa Italian model na si Lori Del Santo. Kung naalala niyo yan sa mga nakaraang kong video, nagkaanak si Eric kay Lori at ito nga si Conor Clapton. Dito nagsimula yung kwento ko sa isa kong video kay Eric Clapton kung napanood niyo yun. Yan yung kwento ng pagpanaw ng anak niya si Conor Clapton dahil sa pagkahulog sa bintana ng 53rd floor apartment building. At dito nga naisulat ni Eric Clapton ang kantang Tears in Heaven. 4 years old yung anak niya nung pumanaw, pero 3 years old pa lang ang bata. Hiwalay na si Eric at Lori. Sa pangatlong pagkakataon, nagpakasal muli si Patty Boyd kay Rod Weston na isang property developer. At hanggang ngayon, masaya na ang kanilang pagsasama. Si George Harrison naman ay napangasawa si Olivia Trinidad hanggang sa pumanaw itong si George noong 2001 dahil sa sakit na lang cancer. Si Eric Clapton naman ay napangasawa si Melia McEnery at nagkaroon ng 4 na anak na puro babae.